Ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Nung pong linggo, sa ikalawang linggo ng Advento, alam naman natin na yung panahon ng Advento, yung paghahanda natin sa dakilang kapistahan ng kapanganakan, Pasko ng kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo. Ang tema na binibigyan natin ay paghahanda. Bahagi ho, at kung tutusin ho, doon sa mga nakasumba ng araw ng linggo, ay binigyan natin ng diin na alin bilang mga tagasunod ng Jesus ay maging bahagi nawa ng ating buhay. Ang tawag nga natin dito ay SOP, Standard Operating Procedure. Bahagi ang buhay natin ay isang buhay ng paghahanda. Kahit na sa liturhiya, hindi lang ang panahon ng Advento at Quaresma. Sa panahon ng Advento, mayroon tayong 4 na linggo ng paghahanda. Sa Quaresma ay 4 araw ng paghahanda. Pero kahit ano yung ating mga pagdiriwang, yung ating mga nobinaryo, sabi nga natin, yung simbang gabi, ay maramihan natin paghahanda sa muling pagsilang ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya, bahagi na makita natin na itong paghahanda na ito ay maging bahagi ng ating pagkilos. Hindi pwede na kara-karaka, hindi naman ina-announce. Hindi mo sinasabi na ngayon, huling araw mo na. Hindi naman sinasabi na may isa ka pang linggo. O mayroon ka pang isang buwan sa buhay mo. Hindi kaya 4 na taon. Bahagi mo. Well, maaaring siguro iba ng mga patawagin natin yung mga terminal leave. May mga ibinibigay na warning ng mga doktor. Pero normally, wala ibinibigay na warning sa bawat isa sa atin. Kaya yung panyaya ay pinayag kay Jesus, yung buong buhay na ito ay dapat puno ng paghahanda. At makita lang natin dito natin, yung paghahanda na ito ay bahagi ng ating pagkilos natin sa higit sa lahat ng paghahanda natin sa kaganapan ng buhay. Yung buhay na walang hanggan, na walang pinangalala sa atin ni Jesus, yung alin, na makasama tayo niya doon sa kanyang kaharian. At kung tusin na po, yung panyaya ng pinayaw na Jesus, yung langit, ay nagsisimula doon sa paghahanda natin. Kaya nga sa Ebanghelyo na pakinggan natin ang sabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mabalisa. Hindi sapagkat yung mga bagay na nakikita natin pagkabalisa, pero ito sila na huwag kayong mabalisa pa. Sabi nga natin niya, ipinagkaloob na sa atin. Pinagkaloob na sa atin ang langit. Wala nang tayong pinagkaloob. Ang kailangan naman natin, pag-ingatan natin ito, pangalagaan natin ito, pakinabangan natin ito. Kasi yan ang dulot ng bigat. Yan ang dulot ng pagkuligtas ng Diyos. Ano ang kailangan natin? Maintenance. Kinakailangan natin i-maintain na tayo ay palaging handa sa pagdating ng may kapal. At sabi nga po natin, yung malaking nagtutulong ito yung pagtanggap natin ng mga sakramento. Napakahalaga o katulad ng bawal wala na pagdiriwang ng misa. Maintenance natin yan yung pag-isipan natin mag-araw na linggo. Kasi doon tayo matatapagin sa harapan ng may kapal.
sakramento ng kumpisal, no? Na kung naunawaan natin yun, mag-umpisal tayo, kung sakaling na tayo nagkasala, asa, as soon as possible. Eh sabi ng Panginoon, wala naman kanyang kasalanan. Ay di at least mag-umpisal ka, ang panahon ng Kwaresma at panahon ng Advento, tayo palagi yung nag-aanang sa kumpisalang bayan. Bakit po? Kasi, yun ay, kung tawagin natin security natin yun, bahagi yun na kung saan yung makita natin na, hindi tayo. Hindi natin alam. Wala namang gusto na mamatay ka agad, pero hindi natin alam. Pero kapag, halimbawa, ikaw ay normal na alagi ka ng umisal kahit sa panahon ng Kwaresma at Advento, ay nasabihin mo na wala kang malaking kasalanan, maliban na lamang na murahin mo yung kapitbahay mo, na wala nang ginawa kundi ikismis ka, ay magkaroon tayo ng kapanatagan natin, nakapagsisi ng kasalanan niya. Most probably. Bakit? Bahagi na ng sistema mo Ang tawag na natin SOP. Well, yung pagdagdag ng kumpil, sana po bahagi mo rin mo yun para tayo patatagin para sa ating pananampalataya. Yung mga may asawa, magpakasal sa simbahan, bahagi mo yun na huwag natin kalimutan. Alam nyo, lately, ay isang ayon sa statistic ng Philippine Statistic Office, ay marami ngayon ang mga lalong-lalo na pagkatapos ng pandemya, ang mga hindi nagpapakasal sa simbahan. Sabi ko nga, kahit minsan ay mayroon tayong programa na libre yung kasal. Kailan mo naman mamahal yung kasal, gawa nyo gawa nyo sandal, gawa nyo palamuti, tsaka na kayo magpag-araw kapag may sapat na kayong pera, pero pwede kayong makasal sa simbahan. Sabi kasi kung isa ng mga babae gustong maglakad sa ayaw, hindi nyo naman gawin yun every anniversary ng inyong kasal. Pero bahagi yun yung pagkapahit lang sa mga may sakit. So bahagi yun na kung saan ay dinudulog natin sa laman ng may kapal. Yung mga kapatid natin na hindi na kaya pumunta sa simbahan, huwag kayong mayang magpatawag ng pari. Kasi pagkahanda natin yun, pagkakataon na kung saan yung makita natin ayos natin na ipakita at ipakilala sa Diyos yung ating pananalig. Kasi nga sinabi mo sa banal na kasulatan, manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Bakit? Maraming silid sa bahay ng aming Panginoon. At kung ito sino, yung ating paghahanda, may mas naunang ganda sa atin. Sino? Si Jesus. Ay, maliwanag na nabangon namin si Panginoon na ipagkahanda kayo ng mga salita. So, inihanda na sa atin ng Diyos ang kinakailangan na ngayon, tayo tumugon. So, habang nangyari natin sa ating tuwa, si Mary, ay ginawa yung huwag natin kalimutan. Nawa ay ang kanyang buhay ay isang buhay ng paghahanda na nagpahayag ng pagkilala na bilang isang mabuting mamamayang Pilipino at bilang isang mabuting
Kristiyano na nagsumikap at tumugon sa panawagan na ito.